Nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong Super Typhoon Inday. Bate na rin sa formal na anunsyo ng ating DOST Pag-asa as of 3 a.m. kanina nang ito'y formally makapasok ng ating boundary mga kababayan. At kung ating makikita, meron na po itong mga dalamang kumpol na karapan sa ilang bahagi ng ating Visayas area, ilang part ng ating Mindanao. Ito'y dulot po ng habagat, kaya maging handa yung ating mga great dito po sa mga lugar na posible makaranas ng kalat-kalat na ng mga pag-ulan at bagyang lakas ng hangin. Kasabay ho nito ay nakasignal number 1 na rin ang ilang bahagi ng ating Northern Luzon. Itong mga lugar sa bahagi ng Cagayan, patuloy sa bahagi ng ating Babuyan Island, Batanes, parte ng Apayao, ilang part ng Kalinga, Isabela, ilang bahagi ng Aurora, at parte ng Catanduanes mga kababayan. Ngayon, klaro lang po natin, hindi ibig sabihin na kayo signal number 1, may experience na po yung lakas ng hangin nito pong bagyo at mga possible pag-ulan. Kung ating titignan, sa kasalukuyan, halos wala pa nga po mga kumpol na kalapan nakikita po rito mga kababayan. So ibig sabihin, asahan pa rin yung magandang panahon. Pero wag pong baliwalain, ibig sabihin lang po ng pagbibigay po ng signal number sa inyo, inaasahan po within 36 hours na mga kababayan ay lalapit itong sentro ng bagyo. Bagamat indirekta ang tatama, pero batay na rin po sa ating binabahagi po sa inyo, yung kanyang direksyon ay patungo sa bahagi ng ating Northern Luzon, bagamat paakyat po mga kabayan. Pero gaya ng ating binabanggit, asahan ang matinding malalakas na mga pag-ulan, especially pagdating sa araw po ng Huwebes. Then Biyernes ay tuloy-tuloy na mga pag-ulan ang maranasan sa bahagi ng Northern Luzon, bahagi humakabayan ng Batanes at Calayan area. Kaya yan po yung mga lugar na ngayon po ay isinailalim na sa signal number 1 at maaari pong tataas pa yung mga signal number po sa inyong pong mga area dahil in-expect natin yung mga posibleng malalakas na ulan at the same time hangin ang inyong maranasan mga kababayan. Sa inilabas na bagong forecast track ng ating pong Pag-asa, inaasahan po natin na pagdating ng Biyernes, paglapit nito ay posibleng bababa into typhoon category na lamang itong super typhoon. And then pagdating po hanggang sa paglabas, maaari po mga kabayan na typhoon category na lamang. Pero wag po tayong kampante, kahit na ito po ay typhoon category, malalakas pa rin po na hangin ang magiging dulot po niyan mga kababayan. Sa forecast na binabahagi ng ating Pag-asa, kapag typhoon category, pumapalo pa rin sa 118 kilometers per hour malapit sa gitna at mayroon pa buksong 184 kilometers mga kababayan. So yan po yung scenario dito po sa typhoon category. Pero typhoon category man o anuman pong klase o super typhoon, maging handa pa rin yung ating mga kababayan dito po sa papalapit na super typhoon mga kababayan. Dahil in-expect natin kung hindi man lakas ng hangin, lakas ng ulan ang maranasan. At maging hindi lang po Northern Luzon, gaya natin binabanggit, ang Mindanao, Visayas, Palawan, in-expect natin na makaranas po ng mga pag-ulan. Dulot naman ng pinapalakas na habagat, kaya buong bahagi ng ating bansa na mga kabayan ay recommend na talagang well prepared, especially sa mga lugar na bahain dahil malaki ang chance na may experience po yung mga pagbaha at landslide kung sunod-sunod at tuloy-tuloy na mga pag-ulan ng experience mga kababayan.